Wala na ma-impeach kasi pinahirapan nila eh. Bakit po? Dapat ba madali lang mag-impeach? Dapat po talaga pahirapan ng impeachment. Kasi kung madali lang, katulad ngayon, napakadali lang ng impeachment, 1/3 lang po. Hindi po, they unknown, 1/3 lang po para ma-impeach. Ibig sabihin po, yung mga congressman, 1/3 lang po ng bilang ng congressman, pwede na pong idiretso sa Senado. Sa Senado naman po, para ka ma-convict. Iba po yung impeach sa convict, no? Yung impeach po, impeach ka ng congressman. Congressman po nag-impeach kay BP Sara, na-impeach po si BP Sara. 1/3 lang po yan. Yung convict po, para ka ma-convict, kinakailangan 2/3. Huwag nyo pong lituhin yung sarili nyo. Okay? 1/3 po ng bilang ng senador, kaya 100 plus lang po yan, diretso mo na yan sa Senado. Ngayon, pag nagkaroon po ng impeachment trial, 2/3 po ng senador ang kinakailangan para makonvict si BP Sara. Okay? O, sige. Kaya hindi totoo yung sinasabi mo, Tito Soto. At ang pinaka nakakatawa, yung sinasabi po ng mga matatalino pong mga mambabatas, pero binubobo tayo. At tingin ko, hindi ganun yung paniniwala ni Tito Soto. Mukhang naniniwala si Tito Soto dito. Kaya daw po, wala nang magiging impeachment. Una, pinahirapan. Ikalawa, kunwari daw, eto pa halimbawa niya, kunwari daw, impeach nyo si ombudsman. Di kung may kaibigan ka, ilang beses ko na narinig yan. Kung may kaibigan ka, magpapasa ng pangit, magpapasa ng pangit na impeachment para yun na isasalang. Ganito po yan, Tito Sen, no? Kaya nga po, mayroong congressman, mayroon dapat na mag-i-sponsor na congressman. Hindi po pwedeng kahit sino lang. Kinakailangan, makakuha ka ng congressman. Halimbawa si Badong magsasampa ng impeachment laban kay BP Sara. Halimbawa po si Badong magsasampa po ng impeachment laban kay BP Sara. Dapat dahil hindi ako congressman, dapat makakuha ako ng congressman na kumbaga siya yung mag-host, ano tawag doon? Mag-i-sponsor ng aking impeachment complaint. O ngayon, yung sinasabi mo, Tito Soto, sa tingin mo mga bobo yung mga congressman kasi. Gusto mo ba sabihin na bobo yung mga congressman? Na kahit, laro-laro lang, sige ako pa rin ang Yun po yung accountability na yan ng congressman. Alam mo nang walang reklamo, pipirma ka pa rin, sponsor mo pa rin. Hindi po ba? O yan po yung mga pagmamarunong ni Tito Soto na dinadaan niya lang po sa pamumulitika. Okay, sagutin lang po natin ulit yung 1/3 tsaka 2/3. Yung impeachment po kasi, yung in-impeach po si BP Sara, na-impeach na po si BP Sara. Ang impeachment po, pag in-impeach ka na po, ikaw po ay isasalang na sa impeachment court kasi na-impeach ka na eh. Okay? Hindi ka pwedeng maisalang sa impeachment court kung hindi ka na-impeach. Pag impeachment po ang pinag-uusapan, 1/3 po ng House of Representatives. Para madali lang pong kwentahin, halimbawa 300 sila. Kasi 300 plus sila eh. 300 plus po sila. 100 lang pong pirma ang kinakailangan. Lilitisin na po si BP Sara. Yun po yung impeach na siya. Okay? Ngayon sa trial, impeachment trial, 2/3 po for conviction. 2/3, ibig sabihin po niyan, 16. So ang kinakailangan lang po natin, siyam, hindi na po si BP Sara po, kung matutuloy kaso hindi na nga hindi na po matutuloy yan dahil nagpasya na po yung Supreme Court. Okay? Sabi ni Risa Ontiveros, bukas na maging susunod na Pangulo ng Pilipinas. Alam mo Risa Ontiveros, no?
bago ka maging Pangulo ng Pilipinas, kinikilala ka muna ng leader. Di ba? Tanong, sino kumikilala sa'yo leader? Eh, 3 na lang kayong senador na nanalo na dilawan eh. Dilawan ng pink. 3 na lang kayo. Hindi ka pa kinilala. Imaginein mo, no? Papangarapin mo, no? Papangarapin mo na maging maging pinuno ng Pilipinas. Eh ayaw nga sa iyo ayaw nga maging magpa-under sa iyo ni Kiko at saka ni Bam Aquino. 'Di ba pre-propose mo magkakaroon kami ng sariling magkakaroon kami ng independent group, kaming 3. Sabi mo yan, in-announce mo yan. Tapos biglang sumama si Kiko at si Bam. Walang usap-usap, walang deklarasyon. Hindi ka nga nila kinikilala eh. Hindi ka nila kinikilala, 3 na lang kayo, ayaw ka pang kilalanin, tapos mag-ambition ka pa. Bago ka makapangampanya sa buong Pilipinas, dapat, di ba, yung buong, meron kang may pag-asa ka manalo, kung meron ka sa mga lokal, no? Meron ka mga gobernador, may mga nakumbinsi kang mga mayor, gobernador. Paano ka makakapangumbinsi? Yung mismo mga kakampi mong senador, hindi mo makumbinsi na sumunod sa'yo. Yun yung ibig sabihin. Hindi po, malabo pong manalo yan. Alam niyo po, kahit po mandugas pa yan, hindi mananalo yan. Punta na tayo rito. Naalala niyo po yung Kabagan Santa Maria Bridge na may nagiba po, no? Ito yung ang tagal ginawa, bilyon ang inabot ng pondo, tapos binuksan sa panahon ni BBM, bumagsak agad. Ngayon naghanap ng masisisi. Meron na pong sinampahan ng kaso. Sasampahan ng reklamo ngayong linggong to. Hay, salamat. Sa wakas may masasampahan. Badong, ano ba yan? Sino ba yung masasampahan? Congressman ba yan? Hindi po. Malamang contractor yan. Contractor ba yan? Yung mga kumita ba yan? Yan sasampahan ng reklamo dyan sa pagbagsak ng Kabagan Santa Maria Bridge? Hindi rin po. Sino po sasampahan ng reklamo? Yung driver. Yung driver ng truck na tumulay. Ng tinapay naman, oo. Imaginein po ninyo. Driver ng truck. Yung irereklamo. Wala kayong pakialam sa... Ibang klase po talaga rito eh. Wala tayong magagawa. Hanggang drive. Kasi kung hindi naman... Sa bagay, may katwiran din naman. Kung hindi kayo dumaan dun, babagsak ba yun? Driver po ng truck ang irereklamo ngayong linggo. Abangan po natin yung... Nakakatawa po talaga. Kung nga tawa ako ng tawa eh. Ang dami pong pwedeng singilin. Pwede yung mga politiko, congressman, mayor, governor, DPWH. Di ba? Mga kontraktor. Putyang sinampahan yung gumamit ng tulay. Ibang klase talaga. Maiinis ka. Maiinis ka na lang eh. Pinagmalaki pa ng sekretary ng DPWH eh. Ang lupit mo ba eh. Eto, kali muna tayo. Thank you very much kay Cardinal David. At least kahit papano eh, tinutotoo nyo yung laban sa sugal. Napunan nyo ba? Wala po. Wala po sa zona yung sugal. Samantalang yung PAGCOR, yung Pogo, sentro ng zona noong nakaraan. Ngayon po, wala. Bakit kaya? Ang sabi pa ni Auntie Claire, wag masyadong maghinay-hinay daw sa pag-atake sa sugal. Dahil marami raw na itutulong yung sugal. Ayan na nga ba sinasabi natin eh.
No? Ang lagay eh. Maamin. Ang lagay eh. Di ba? Mahirap po yan. Okay, Cardinal David Topagcor, no revenue, worth shattered. Oh, pinang-ano nyo na malaki kinikita natin. Eh, yung sa Pogo rin malaki kinikita natin eh. Di ba? Porket hindi nyo na-solve yung mga problema ng Pogo, pinatanggal nyo na. Oh. Malaki rin kinikita natin sa Pogo. Malaki rin kinikita ng mga negosyante natin. Yung mga nagpapaupa ng mga condominium. Ngayon po, bakante na yung mga yun. May mga lugar nga na parang ghost city na dahil dating yung mga nagtatrabaho sa Pogo. Tuloy natin. Cardinal David Topagcor, no revenue, worth shattered families, lives lost to gambling. Grabe po. Ang dami na pong nasira dahil sa sugal, online sugal. Sana po yung mga celebrity, no, wag na kayong manghikayat kasi makakapal din ang mukha nyo. Yung kapatid mo, Tito Soto, nangunguna dyan, si Vic Soto. Sa bagay, may kakaiba namang sila, di ba? May kakaiba naman silang value sa buhay. Yung mga Soto. Iba naman ang values nila eh. Huwag na natin sabihin yun. Ayoko ng talakay. Yung mga chiching, wag na. Okay. Meron pong akusasyon na naman bago kay Inday Sara. Ito po, teachers pa rin, yung si Tinyo naman. Napalitan na si French Castro, talo eh. Di ba? Napalitan eh. So, ang akusasyon po, hindi lakwatsyere, absinera. Absinera daw si Bibi Sara. Bakit po ba nag-opisina po ba si BP Sara? Yung po bang ginagawa ni BP Sara na pag-iikot niya sa buong mundo para kausapin yung mga OFW, hindi po ba trabaho ng Vice President yun? Siya po ba hindi pinayagan ng Presidente ng Pilipinas? Bakit niyo po sasabihin na pala absent? Hindi po gawain ni Vice President yan eh. Kaya lang, siguro naging na rin yan, no? Nabuksan na rin sa kanya yung avenue na yan nang nakulong si Tatay Digong. Nakita niya siguro na kinakailangan ko rin ikutan itong mga OFW na to. Alam niyo po ba na si President Marcos ay umiikot din sa buong mundo? Pero nakikita niyo po, yung mga napuntahan na po, mga OFW napuntahan na po ni BP Sara, ano po pakiramdam nyo? Di po ba na masaya kayo na merong taga-gobyerno na mataas ang tungkulin na nakikisalamuha sa mga OFW na pinapahalagahan kayo ng gobyerno? Di ba masaya yun? Tawag nyo ron absent? Talaga? Mayroong isang mataas na tungkulin. May nakakulong na Pilipino sa Netherlands na ayaw suportahan ng presidente. Katunayan, yung presidente pa nagpakulong. Hindi ba masaya na pinupuntahan ng Vice President? Hindi po. Si Tinyo po ang nagbibintang dito na absinera raw to si BP Sara. Hindi nyo alam yung mga binibintang nyo kay BP Sara. Talaga, absinera. Hindi ba dapat yung matatasan tungkulin, makasalamuha naman yung mga OFW natin na nagbibigay yaman, na sinasabi ninyo na lip service ninyo ay mga bagong bayani, pero sa totoo lang, pag napatrouble, bahala na kayo sa buhay nyo. Kamakailan lang buti nga tumigil na ng bombahan yung Israel tsaka Iran ng bombahan ng missile. Ayan, sumbong sa Pangulo website, inilunsad ng Marcos admin. Para saan po yan?
Alam nyo na nga may problema. Tinukoy nyo nga. Walang. Yung ibang flood control, guni-guni. Yung iba, despalinhado. Bakit hindi nyo po singilin yung mga... Tapos tukoy nyo rin ha, sino yung mga kontraktor. Bakit kailangan pa kami magsumbong? Ako halimbawa, gusto kong magsumbong. Di ko naman alam kung saan merong flood control project. Pag hagilapin nyo pa ako, titignan ko pa kung meron ba na itayo talaga doon. Di ba trabaho nyo po yan? Bakit kami ang kinakailangan magsumbong? Okay, ito po nakakatawa. No? May nabasa po ko mula dito kay retired General Romeo Pocis. Republic of San Miguel na raw ngayon. Maganda at makakabuti sa mga taong bayan ang pag-volunteer ni Mr. Ramon Ang na ayusin ang pagbaha sa Metro Manila na walang gastos ang gobyerno at mga taong bayan. Pinahanap niya ang masinsinan ng ugat ng problema. Bakit nagbabaha? Ano po to? Private. Si Ramon Ang, SM San Miguel Corporation. Ang dali-dali ang solusyon, sabi ni Mr. Ang. Tanggalin lang daw nakabara sa ilog. Ganun lang pala. Tanggalin ang mga bara sa ilog. Ito lang ang hindi maganda lalabas. Yung mga bara sa ilog, mga nagtayo ng mga pabahay sa ilog, mga nagtayo ng mga structure sa ilog. Tanggalin, laparan yung ilog, ibalik sa dati. Pwede raw yun magawa. Anong gagawin doon sa mga pabahay? Siya na raw bibili ng lupa para mailipat yung pabahay. Siya na raw. Hindi, magpe-presidente ka ba, Ramon? Ito po ang tanong Tanong kay Mr. Ang. Bakit malabo pong mapatupad? Sabi ni Romeo Pocis, General Romeo Pocis. Una, wala nang pagkakakitaan ng kickback ang mga congressman at mga mayores na mga flood control project. Hindi mo matutupad yan, Ramon Ang. Pinasasaya mo lang ang mga tao. Hindi matutupad yan. Kasi tama na may maganda kang vision, tama na may maganda kang pwedeng sabihin. Pero hindi mo pwedeng ipagkait sa mga congressman at mga mayor. Hindi ko alam kung kasama mayor dyan sa mga kickbackan yan. Yung mga kickback sa flood control projects. Tanong ko po sa inyo, trilyonaryo ba si Ang? Hindi po, di ba? Kung hindi siya trilyonaryo, trilyon po yung binadget na natin dyan Ibig sabihin, kaya niyang tapatan yun. Yun po ang ibig sabihin. Trilyon na, hindi pa nawala yung mga baha. Magkano kaya gagastosin ni Ramon Ang para matanggal yung baha na libre daw? Hindi papayag po yung mga congressman. Wala na silang... Pangalawa, lalabas ng mga incompetent at maaaring korap lahat ng kasalukuyan at nakaraang mga presidente sa bansa at mga mayores sa Metro Manila, kasama na Metro Manila Chairman. Bilyones taon-taon ang ginagastos sa pag-ayos ng baha. Maraming managers, engineers at scientists na Pilipino, ang dali-dali lang naman pala ng solusyon. Pero bakit hindi nagawa at lalong lumalala ang pagbaha? Kita nyo? Isa lang ang ibig sabihin niyan, walang political will ang namumuno sa atin. Kung maayos ni Mr. Ang ang problema, mag-resign na dapat lahat na namumuno na walang silbi sa atin at sa San Miguel na lang dapat ang mamahala sa Pilipinas. Gawin na lang tayong Republic of San Miguel. Trilyon na sa papel. Tama si Eduardo Alcalde. Yan lang po ang mga topic natin mga kapatid. Buti pa yung mga bilyonaryong kaya nilang solusyonan. Hindi nga po mangyayari yan.